May tanong ako. Yung mga sinasamahan mong tao ngayon, people you hang out with, tanong, nakakatulong ba sila sa'yo sa paglago mo? Nakakabuti ba sila? Kasi baka hindi. Importante to ang sasabihin ko. Tinawag tayo ni Lord para mahalin yung mga broken, wounded, yung mga difficult people, yung mga taong mahirap mahalin. Talagang pinapadala tayo ng Panginoon dyan para maglingkod sa kanila. Kaya lang. Importante itong dalawang bagay na sasabihin ko. Number one, timing. Kaya mo na ba? Meron ka bang spiritual resources? Malakas ka na ba para maglingkod sa mga taong mahirap mahalin? Kasi kung hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. You cannot give what you do not have. Yung tasa na walang laman, anong gagawin mo? Hindi makakapagbigay yan. Anong kailangan mong gawin? Magpalakas ka spiritually. Number two, importante, yung lugar. Yung mga taong mahirap mahalin, yung mga broken, wounded people na saan tayo pinapadala ni Lord, ang tawag doon, mission field. Pero hindi pwede ka tumira sa mission field. Kailangan meron kang bahay, a spiritual home. Doon ka nagpapalakas. May mga tao, nakilala ko, mission field sila nakatira. Kaya sila na nababurn out. Kaya sila na dedrain. Importante yan. Today, I'm gonna share with you the 4 signs to know mission field pala to. Hindi to spiritual home. Makinig ka, be very blessed. Number 1, you feel you're the smartest person in the room. Ikaw yung pinakamatalino sa lahat ng mga tao. Ikaw lagi nagbibigay. Ano yun? Mission field yun. Okay lang naman yun. Kaya lang, paano ka? Kailangan meron kang spiritual home, meron kang isang barkada, merong mga kaibigan at kapamilya na yung sila, ang tatalino nila, ang gagaling nila. I want to learn. Kailangan balanse buhay mo. Hindi pwedeng dito ka lang nagbibigay-bigay ka. Number 2, feeling mo ikaw yung magulang. Basta pagkasama mo sila, yung mga kaibigan na to, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. No? Anong tawag doon? Nasa mission field ka. Pag malakas ka, tuloy mo yan. Kaya lang, maski malakas ka, you will not last. Hindi ka tatagal. Kailangan ka ng spiritual home na iba naman ang nanay at tatay doon na nag-aalaga sa'yo. Ito, number 3. You are not free to be yourself. Yung hindi ka malayang maging ikaw. Kasi ang dami mong tinutulungan, ang daming humihingi ng tulong sa'yo. Kailangan mong maging, nasa mission field ka. Okay lang naman yun. Pero kailangan mo ng spiritual home na you can be yourself. At tanggap ka na mga yun. At mahal ka nila. Number 4, you're not growing with them. Ibig sabihin, pag nasa mission field ka, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagtuturo, ikaw ang nag-i-inspire. Pero sila, hindi ka tinutulungan except the opportunity, yung pagkakataon para maglingkod. Importante rin yun sa buhay, Pero hanggang doon lang sila. Kailangan mo ng spiritual home na sila, they help you grow. At sabay kayong nag-grow. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon, si Jesus, pinili niya yung apostles niya. And I'm sure it was a mission field for him kasi mga broken mga taong ito. But, tingnan mo, through the years, naging apostles. Di ba? Leaders of the church. Ganyan na naman nangyayari. As they journey in the Lord, yung mga ibang tao na nasa mission field mo, magiging spiritual home mo yan as they grow and mature, di ba? And I'm gonna be praying for you right now na sana mahanap mo ang isang spiritual home. Alam mo ako, I've been in community with the Light of Jesus, with the Feast for 40 plus years. Lagi akong may spiritual home. Lagi akong may barkada. Lagi akong may mga kaibigan na we would meet regularly to pray, to share. Tapos talagang binibigyan ako ng lakas. Kailangan mo yan, kaibigan. And what I want to share with you, i-message nyo yung mga feasts. Go to any of the feasts online, tapos i-message nyo sila, I want a small group.
at bibigyan ka nila. Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, tulungan mo yung kaibigan ko na mahanap niya ang spiritual home niya. A few friends, Lord, na tulungan siyang lumago at makakabuti sa kanya. Panginoon, gabayan mo siya. Bless my friend, Lord. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Can I invite you to become a full tank supporter? Support this mission. All you have to do is click the link that says support now dito sa Facebook o kaya sa YouTube. May button dyan. Kung computer yung gamit mo, may button na nakalagay join, and you can become a full tank supporter. As my way of saying thank you, makakatanggap ka ng Full Tank Saturday and Full Tank Sunday to bless your life. God bless you, everybody, and I will see you tomorrow.